ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Still, out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Saan naman pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po akong malala po na mayroon pong any records po. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Your partners is Wang Ziyang. Si Wang Ziyang is a fugitive. Hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya.
Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung nagpatayo lahat. We looked at the financial statements of Baofu. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. No? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Hindi kami magsasawa dito na magkaroon ng hearing para ibulgar yung mga ganitong hindi magagandang aktibidad ng Pogo at hindi kami mapapagod na ibulgar yung mga taong nasa likod na nagbibigay proteksyon dito sa mga Pogo operators. I feel for this mayor. Masyado po siyang inaapi nitong Risa Ontiveros, who arrogated unto herself powers of the COMELEC, powers of the court to strip a Filipino of their citizenship. Hindi po tama yan. Kung ano pong ebidensya lumabas, ilimit po natin yon. Huwag naman tayong gagawa ng konklusyon dahil wala po kayong ganyang kapangyarihan, lalo na hindi naman kayo abogado. Alam niyo po yung usaping citizenship, isa sa pinakamahirap yan ha. Kasi nag-iba-iba tayo depending on constitution. Ngayon, ang rule po, basta anak ka ng Pilipino, kay nanay, kay tatay, Pilipino ka. Pinadali na po ang rule na yon. Pero dati po, sa 1935, hindi po. Gumagawa na ko ano-anong krimen. Nagkaroon po ng raid dyan. Meron ba talagang pruweba na sila'y nag-hack? Ilabas! Isang pang kaso sa violation ng Cyber Crimes Act. Wala namang kasong ganun na isampa. Kung anong paratang naman ang ginagawa niyo dito sa mayor neto. Isipin niyo po si Grace po, hindi niya alam kung sinong magulang niya. Foundling. Pero sabi ng Korte Suprema, may karapatan ng lahat magkaroon ng citizenship. Bakit si Guo, palibasa, Chinese ang tatay, pinagkakait niyo na siya'y Pilipino? Pangalawa, wala po sa jurisdiction ng Senado na kayo mag-declare na disqualified to be elected yung mayor na yan. Dapat po yan sa COMELEC. Wala namang kumwestiyon. Alam mo, may politika dito. Yung kalaban siyempre ni Guo, makikinabang dito. Baka smooth sailing na siya sa eleksyon. Pero hindi po tama yan. Dahil dapat dinadaan sa tamang proseso. Dapat ang Senado, hindi siya hukuman. Hindi siya Commission on Immigration and Deportation. Hindi siya COMELEC. Bakit niya ina-arrogate sa kanyang sarili na hindi man lang siya abogado itong mga ganitong conclusion? Karapatan po ang pagkakaroon ng citizenship. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Grace po. So wag po natin ipagkait ang karapatan na yan, lalong-lalo na wala namang pruweba na hindi Pilipina yung kanyang nanay. So let us go with presumption of regularity. Bakit nyo binuburo na yung presumption of regularity? At saka once and for all, yung mga Pogo na yan, kung ang desisyon ng gobyerno, kinakailangan natin ng Pogo, tanggapin natin yon. Ako, Kristiyano ko, tutol ako sa sugal. Tinanggap ng gobyerno yan Kung talagang ang Pogo ay hindi mabuti, ipasara silang lahat nang wala ng korupsyon. Kasi ang nangyayari ngayon, palibasa, hindi pinapasara lahat. Siyempre, may mga nananatiling bukas. At siyempre, nandiyan yung temptasyon na magkaroon ng korupsyon. Kasi napakalakas, napakakapangyarihan ng PAGCOR pagdating doon sa pagbibigay ng lisensya. Diyan po sa kondisyon na yan, pag mayroong diskresyon, ang sabi po ni Gunnar Myrdal, na Nobel Prize awardee, pag nagkaroon ng diskresyon, may korupsyon. Para mabawasan ang korupsyon, tanggalin ng diskresyon. So kung talagang tingin natin na hindi mabuti ang Pogo, pasarado lahat, wala dapat isang bukas. Pero alam naman natin, may mga tao sa napakataas na katungkulan sa gobyerno na nakikinabang sa Pogo, kaya hindi siya pinapasara ng lahat. Mali po yan. Equal protection for all. Kay dayuhan, kay Pilipino, ang saligang batas po, yung karapatan ng equal protection, applies to everyone in their territory. Kaya kung talagang ayaw natin sa Pogo, sarado lahat. Pero hindi po pwede na habang pinabubuksan natin yung ilan, yung iba, pinagpepiestahan. Kung meron po talagang ebidensya, edi isang pang kaso, wala naman akong kasong nakikitang sinampa dahil dyan sa raid sa Banban. Na-deport yung mga Chinese. O, kung talagang sila'y gumawa ng mga criminal acts, bakit tayo pumayag na ma-deport? Hindi ba dapat kinasuhan yung mga Chino na yon ng krimen sa Pilipinas? The fact na dineport sila, walang kaso. Except for isa ata, merong isa na may kasong estafa kaya hindi na-deport. Yun ang sabi sa balita kagabi. Di ba sentido komon? Kung gumawa sila ng krimen dyan, wala dapat na pa-deport dyan. At lahat sila dapat kinasuhan dito sa Pilipinas.